Alam mo, bakit ganire? Kaya kwento ko lang sa inyo. Kasi may nabalitaan tayo. Ito, mga ano natin dito, mga sources natin dito, hindi puting ahas, ha? Hindi galing sa mga chismosa lang. Ito talagang galing sa kaloob-looban. Hindi ko na lang sasabihin. Galing sa balun-balunan ito. Ha? Meron tayong nabalitaan. Ewan ko kung totoo. May malalaman natin yan sa part 3, part 4. Ngayong part 2, meron tayong na-observe. Nawala dun sa part 1. Dun sa part 1, hindi nagmalinis si Zaldico. Basta, pinasabog niya. Ang budget na insertion ay galing kay Marcos, pinadaan through the speaker. Then yung pinaka-summary nung part 1 Yung part 2, ang pinaka-summary, yung 100 billion na insertion, 25 billion doon kay Marcos at dineliver through yung mali-maleta, kaya naglabas siya ng picture doon. And, bigla niyong pansinin to, wala daw siyang nakuha. Gago! Diyan sa bagay na yan, hindi ako naniniwala kay Zaldico. Hindi ako naniniwalang wala siyang nakuha. Sabi nga ni Coach Oli, panoorin niyo si Coach Oli, magaling din ng kanyang analyzation. Sabi niya, maaring wala siyang nakuha doon sa 100 billion. Pero baka binalatuan lang siya. Pwede. Ayaw lang tawaging meron siyang nakuha o yung may percentage siya doon. Pero may balato siya. Which we do not know. But ako personally, I do not believe na wala siya doon. Wala siyang nakuha. Pero itong matinding info na nanggaling sa kaloob-looban, doon sa balumbalunan, ang sabi, ang siste, nagkakaroon na daw ng bangayan between Romualdez and Marcos. Nagkakaroon na daw ng turuan. Nagtuturuan na sila ngayon. Kung sinong may kasalanan. Si Marcos takot kay Romualdez. Okay? Kaya nga, kung papansinin nyo, nung tinanong siya, tumawa-tawa na lang siya. Alam mo naman, pag nagsisinungaling si Marcos, tumatawa yan . Pag hindi niya alam ang sagot, tatawa yan. So, tumawa-tawa siya na, hindi siya kasi hindi niya masagot ng diretso na ituturo ba niya ito o hindi. Pero, pansinin mo ang galaw ng mga sekretary niya, yung kanyang paboritong pinilit sa ombudsman, binabanggit na si Romualdez. Ibig sabihin, like what we know, and matagal ko na sinasabi to, Marcos is not confrontational. Hindi niya kaya kasi weak na presidente ito, mahina to . Ayaw niya ng confrontation. Hindi niya masabing diretso si Romualdez. So yung mga tao lang niya ang nagsasabi na kasama si Romualdez. Ang balita, kung dyan sa balon-balunan na yan, nagagalit na daw si Romualdez kasi bakit tila siya ang tinuturo na, siya na yung tinutumbok. Nililigtas na lang si Marcos. Kaya di umano, allegedly, sabi nitong taga-balon-balunan ko, nagkakampihan na daw si Marcos against Romualdez and Zaldico. Yung paglabas ni Zaldico ay script down ng Romualdez Zaldico. Allegedly. Ibig sabihin, kung papansinin nyo, kaya nga nung pinapakinggan ko na maigi, paulit-ulit kong pinakikinggan, tila ang punot dulo, palagi na sinasabi ni Zaldico doon sa part 2, galing ang insertion kay Marcos at si Romualdez parang walang kinalaman at para bagang tinanong lang niya si Romualdez, ano bang gagawin natin dito? Ang sabi daw ni Romualdez, kailangan yan. Para bagang sinasabi ni Zaldico dun sa kanyang video na si Romualdez, hindi siya yung mastermind. Ang sinasabi lang niya, kinukonfirm lang niya na si Marcos ang nagpa-insert ng 100 billion. But not him. Panoorin nyo na maigi. Kung matalas ang inyong isip, oo nga .
Di ba? Pansinin ninyo mga kababayan, walang sinabing direkta si Zaldico na hindi. May utos to si Romualdez na siya mismo nagsabi nakawin ko ito. Walang ganun eh. O siya mag-insert. Hindi. Parang kinukonfirm lang niya kay Romualdez, tinanong lang niya kay Romualdez, anong gagawin natin? Anong ano? Wala tayong magagawa. Yan ang hari eh. Yan ang utos ng hari eh. Parang ganun lang. Para bagang nagsabi sa akin ng taga-balumbalunan, sabi niya, meron na kasing bangayan. So ang paglabas ni Zaldico, ayan ay Romualdez Zaldico versus Marcos. Para malinis si Romualdez at ang talagang idiin na ngayon si Marcos. For whatever fucking reason is. I don't care kung magbangayan sila, mag-away sila. But one thing is true. Tama yung sinabi ni Gutesa na nagdi-deliver ng mali-maleta. At sabi nga ni VP Sara Duterte, it is not odd for Romualdez about mali-maleta. Kasi nasangkot na daw, di umano, itong si Romualdez, dyan sa Delaware, sa Amerika, na maleta rin doon sa Okada. Diba, na issue. Kaya sabi nga ni VP Sara Duterte, hindi yan masasabi mong imposible. Kasi may nasangkatan na si Romualdez na mali-maleta din. Yun ang isang importante sa akin. Hindi ako naniniwala sa 100% na sinasabi ni Zaldico na wala siyang natanggap, na kinonfirm lang niya kay Romualdez. Hindi ako naniniwala doon. Ito'y sit-in. Ito'y pinag-usapan. Alam mo yon, 3 kayong nag-usap-usap dyan. Hindi ako naniniwala na inutusan lang kayo. Diba? Hindi ako naniniwala, 3 kayo dyan at pinagplanuhan yan. Sa tingin ko, opinion ko ito. I can be wrong, but it is my opinion na sa tingin ko, ganun na nangyari. Nag-usap-usap kayong 3, ngayon na nagkakabukingan na, kanya-kanya na kayong laglagan. Kasi ganun naman talaga eh. Sabi nga nila, pwede ba yun? Yung magpinsan, maglaglagan? Aba, subukan ninyo malunod. Subukan ninyo. Subukan nyo na malunod. Kahit siguro yung jowa ninyo o yung kabit ninyo, pareho kayo nalulunod, baka tungtungan mo yun eh, hanggang malunod na yun eh. Iligtas mo lang yung sarili mo. Ganun ang yan ang tinatawag na survival instinct ng tao. Kahit sino pa, basta mag-survive siya. Kahit magulang niya pa yon, basta mag-survive siya, gagawin niya. Yan ang survival instinct ng human being. So, ano ba naman to? Sa tingin nyo, may moral pa ito mga to? Hindi ko aano niya kasi pinsang ko yan. Wala nang ganyan-ganyan yan. Pera-pera na to, Brad. At saka, ang usap dito, yung himas-rehas na. Nanakot na eh. Nanakot niya isang Rimulya, sinabi niya, prepared na sa inyo itong kulungan nyo, ha? Di ba? Prepare na to. May banat pa si Marcos na, marami magpapasko sa bilangguan. Nagdilang anghel ang walang niya. Mukhang siya yun. Di ba? But still, yun yung sinasabi natin eh. Maybe it's not 100% the truth. Pero ito yung fact na hindi mo maaalis. Ano yon? Halimbawa, ito. Ipapakita ko sa inyo. Ito. Anong kulay nito? Puti. It's a fact. Okay? Kahit anong paliwanag mo, puti yan. Pwede mo sabihin, dirty white yan. Mashed potato yan. Ano mashed potato? Hindi nyo alam yon? Potato at saka mashed potato. Ha? Ano yun? Potato? Hindi. Potato, mashed potato. Corny mo, banat ba? Ayok ka. Gago! Ang ibig ko lamang sabihin, hindi nyo pwedeng baguhin ang fact na ito'y kulay puti. Okay? Pwede mong i-argue na, hindi, medyo dirty white yan. Hindi, yan, ibang klaseng white yan, glossy white yan. Hindi, matte white yan. Pwede mong i-argue yan, pero hindi mo maaalis na kulay puti ito. Nangigets nyo? Ano ibig ko na sabihin? Ganito lang kasimple.
Kung sino man na may kasalanan doon sa tatlong hindot na yun, hindi mo maaalis na may korupsyon na nangyari noong 2025. Actually, hindi lang 100 billion eh. Kasi kung papansinin ninyo, di ba, like yung sa PhilHealth, yung binawas doon, tinanggal doon, yung ilang eskwelahan lang ang nagawa, ibig sabihin, this is the most corrupt budget. It's a fact. And it's also a fact that the chairman is Zaldico, the chairman of the appropriation. It's also a fact that Speaker Romualdez is the speaker at that time where there is the most corrupt budget. And it's also a fact na pinirmahan ni Marcos yan. So kahit pagbali-baligtarin natin ang eksena, sino ang mas guilty, sino ang mas corrupt, sino ang mas kayong tatlong leader ang naandyan. Kayo ang tatlong leader na nagpabaya kaya nagkaroon ng korupsyon sa Pilipinas. It doesn't matter kung sino mas corrupt sa inyo. Nagigets nyo? Hindi rin importante kung meron bang korupsyon kayong ginawa o wala. Ang importante, nagkaroon ng korupsyon at pinabayaan ninyo sa leadership ninyo. Kaya burahin na natin yung kayo yung nagnakaw, kayo yung nag-insert, kayo yung na-delibera ng maleta. Tanggalin na natin yun. Hindi kayo yun. Halimbawa, hindi kayong tatlo yun. Still, under your leadership, nangyari ang most corrupt budget. And it's a fact. And because of that, endgame na. Bago! Kaya nga ako nabibwisit doon sa mga pingtae at saka mga komunista. Mga teroristang komunistang makakaliwa. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, it's the corruption. No matter what who's going to benefit the removal of Marcos, it's the fucking corruption that it has to be removed in our country. Alam nyo yun. Pero dahil sa politika ninyo, nawala yung bayag ninyo. Bumabaluktot kayo. Sinisiraan nyo yung rally ng iglesia. Sinisiraan ninyo yung rally sa EDSA. Kaya nakakabuisit eh. Akin, wala. Ako nga, naisip ko lang to ha. Naisip ko lang. Hindi ko sinabing gusto ko. Hindi ko rin sinabing gagawin ni VP Sara. Pero ako, kunwari lang, halimbawa ako yung Vice President. Hindi totoo to ha. Halimbawa ako yung Vice President. Hindi ko sinasabing dapat gawin ni Sara to ha. Kunwari lang ako yung Vice President, I will resign. To show my sincerity na okay, ayaw nyo ako. Okay, baba ako. Pero let's jail the President. Hindi, ako para sa akin po ito, hindi ko sinasabing yun ba ang tama o yun ba ang kailangang gawin ni VP Sara Duterte. Kasi may mga bagay akong hindi alam na alam niya at kung ano yung mas magandang mas makakabuti sa ating bansa. At may tiwala ako kay VP Sara Duterte. Merong kwento si Boss Dada. Panoorin nyo mamaya. Basta. Pinanood nyo ba yung Vox Populi? May kwento si Boss Dada doon na matindi about VP Sara Duterte. And VP Sara Duterte must be the next president. Kung gusto ninyong bumangon ng bansa natin. Pero gayon pa man, para sa akin, kung ako yun resign ako. Para lang sige. Sigaw tayong lahat ng Marcos resign. Mag-resign na ako ngayon. Kung talagang korupsyon ang issue ninyo o baka nabayaran lang kayo ni Marcos. Or baka nakikinabang kayo sa korupsyon. Hindi, kasi ganyan ang tandaan ninyo, ang mga dilaw may ganyang history. Ang mga dilaw, hindi naman talaga sila tunay na yung para sa bayan. Magkay maniwala dyan sa mga hindot na yan. Lalong-lalo na yung mga teroristang komunista na yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Puro sinungaling yung mga animal na yan. Kaya hindi ako naniniwala na
sa panawagan nila, hindi ako naniniwala. Mga kurap din niya, mga hindot na yan. Nagkataon lang, hindi sila nabigyan ng todo-todo. Kaya, alam mo na, sigaw-sigaw sila dito ng, ikulong na yan, mga kulangot. Totoo. Syempre, tatanga-tanga naman yung mga Gen Z. Anong alam niyan? Yung mga Gen Z na yan, tanungin mo kung ano issue, ipaliwanag mo sa kanila yung NEP and BICAM. Wala, hindi nila maintindihan yan. Kasi yung alam lang niya, mag-TikTok, mag-Starbucks. Wala namang masama sa Starbucks, ha? Marami kasi sa mga Gen Z ngayon, yung ano nila, yung karunungan nila, nakikiuso, nakikigeng-geng lang. Pag pinaliwanag mo ng issue, aanga-anga na. Pero naniniwala ako, yung mga Gen Z pa-social na sinasabi ko, marami pa rin kabataan, kasi maraming kabataan na umattend ng INC na rally, na alam nila. Kaya nga alam mo, mas may tiwala ako kasi nakapunta ako sa rally dyan ng INC itong nakaraan, yung milyon-milyon. Nakapunta ako dyan at nakita ko talaga, natanong ko yung mga tao, alam nila ang dahilan kung bakit sila naandun. Tanungin mo yung mga kasama ng mga komunista, walang alam yung mga yan, maniwala kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang